Si Lolo Charlie, isang 99 taong gulang na Amerikanong negosyante na matagal nang nakatira sa Pilipinas, ay nakaupo sa kanyang lanay sa Tagaytay, humihigop ng mainit na barako habang tinatanaw ang luntiang bulubundukin. Kinakausap niya ang kanyang apong propesyonal, si Hija Hiho, wala sa orihinal, na nagtatrabaho sa isang investment bank sa Makati. Ang pinakamahusay na pagkilos ng mga mayayaman, isang pilosopiya ng pagtiis. Palaging nagtatanong sa akin ang mga tao, "Charlie, paano yumaman?" Ang sagot ko ay laging pareho: kumilos ka sa pinakamasamang sandali. Kumilos ka kapag ang iba ay paralisado sa takot. Tinitingnan nila ako nang may pagtataka, iniisip na nagbibiro ako, ngunit hindi. Hindi ako nagbibiro tungkol sa pinakamahalagang bagay sa buhay. Ang katotohanan ay ito: ang pinakamalaking pagkakataon upang yumaman ay dumarating kapag gumuho ang mundo, kapag dumudugo ang stock market, kapag desperado ang lahat, kapag nagpapahayag ng katapusan ang mga headline ng pahayagan. Ang sandaling iyon ang sandaling magbabago sa iyong buhay. Ngunit ano ang ginagawa ng karamihan sa mga tao sa sandaling iyon? Tumakas, nagbebenta, nagpapanik, at hindi na bumalik kailanman. Samantala, ano ang ginagawa ng mga tunay na mayayaman? Bumibili sila, tahimik, mahinahon, at may kalkulasyon silang bumibili. Hindi ito tapang. Ito ay rasyon. Ang uri ng rasyon na gumagana lamang sa gitna ng takot. Nabuhay ako ng halos isang siglo. Sa mahabang panahong iyon, nakita ko ang napakaraming matatalinong tao na paulit-ulit na ginagawa ang parehong pagkakamali. Ang stock market crash noong 1929, ang Black Monday noong 1987, ang pagbagsak ng dot-com bubble noong 2000, ang financial crisis noong 2008. Bawat pagkakataon, pareho ang pattern: guguho ang market, susugod ang mga tao sa takot, at ibebenta nila ang sarili nilang kinabukasan sa pinakamababang presyo. Nakita ko ang mga kaibigan ko na ginawa iyan. Nakita ko ang mga kapitbahay ko na ginawa iyan. Nakita ko ang mga katrabaho ko na ginawa iyan. Hindi sila tanga, pinayagan lang nila na kainin ng takot ang kanilang rasyon. Noong bata ako, naging hangal din ako. Noong una akong pumasok sa stock market noong 1950s, hindi ko talaga alam ang ginagawa ko. Alam kong basahin ang mga numero, alam kong mag-analisa ng mga kumpanya, ngunit hindi ko naintindihan ang psikolohiya ng tao. Noong bumagsak ang market, sumakit ang tiyan ko. Hindi ako makatulog sa gabi. Gusto kong magbenta, ngunit may naunawaan ako. Wala pakialam ang market sa aking damdamin. Ang market ay isang malamig na kalkulador. Sa pangmatagalan, laging itinutuwid ng halaga ang presyo. Ang araling iyon ang nagpabago sa aking buhay. Mula 1973 hanggang 1974, bumagsak ang stock market ng Estados Unidos ng humigit kumulang 50%. Binalot ng desperasyon ang buong bansa. Pinag-uusapan ng mga tao ang pagkamatay ng mga stocks. Pinag-uusapan ang katapusan ng kapitalismo. Ano ang ginawa ko? Bumili ako. Bumili ako ng mga stocks ng dekalidad na mga kumpanya sa hindi kapani-paniwalang murang presyo. Tinawag akong baliw ng mga tao. Sinabi nilang parang inaabot ko ang isang bumabagsak na kutsilyo. Ngunit alam ko, ang mga kumpanyang ito ay mananatili at kikita pa rin pagkaraan ng 5, 10, 20 taon. At tama ako. Ngunit hindi ang kakayahan ko sa paghula ang tama, ang pagtitiis ko. Ang kakayahan kong manatiling kalmado sa gitna ng takot. Nakita ko ang napakaraming tao na henyo kapag boom ang ekonomiya. Kapag tumataas ang presyo ng stocks, mukhang matalino ang lahat. Ngunit sa sandaling gumuho ang market, naglalaho ang kanilang katalinuhan. Ang takot ang pinakademokratikong damdamin. Ang henyo, ang tanga, ang mayaman, ang mahirap, lahat ay tinatakot ng pantay-pantay. Ngunit ang pagkakaiba ng mga yumayaman at hindi yumayaman
ay hindi ang hindi makaramdam ng takot. Ito ay ang kakayahang kumilos sa kabila ng takot. May kilala akong lalaki, sobrang talino. Nagtapos siya ng Harvard at may PhD sa matematika. Gumawa siya ng mga komplikadong modelo upang hulaan ang market, at noong dumating ang financial crisis ng 2008, naging walang silbi ang lahat ng modelo niya. Nasukol siya ng takot at nagbenta sa pinakamababang halaga. Hindi lang pera ang nawala sa kanya, nawalan siya ng paniniwala, nawalan siya ng rasyon, at hindi na siya bumalik sa market kailanman. Samantala, ano ang ginawa ng isang retiradong guro na kilala ko, si Margaret, sa parehong krisis? Ginastos niya ang bahagi ng kanyang ipon upang bumili ng stocks ng dekalidad na kumpanya, hindi mga kumpanyang flamboyant, mga Coca-Cola, Johnson Johnson, Procter, Gamble. Pagkaraan ng 10 taon, nag-triple ang kanyang account. Wala siyang PhD sa matematika. Nagkaroon lang siya ng common sense at tapang. Ito ang aral na natutunan ko. Ang mga taong kayang kumilos sa gitna ng takot lang ang nakabubuo ng tunay na yaman. Nagkakamali ang mga tao. Iniisip nilang ang investing ay tungkol sa paghula. Iniisip nilang ito ay tungkol sa pag-alam kung saan patungo ang market. Hindi. Ang investing ay tungkol sa sikolohiya. Ito ay tungkol sa pagkontrol sa sarili mong sikolohiya. Sa buhay na ito, ni minsan ay hindi ako nakahula ng tama sa market. Walang makakagawa niyan. Ngunit natuto akong kontrolin ang sarili kong damdamin, at iyon ang gumawa ng lahat ng pagkakaiba. Ang pilosopiya ng pagbili sa gitna ng takot ay batay sa isang simpleng prinsipyo. Ang market ay isang voting machine sa panandalian, ngunit isang weighing machine sa pangmatagalan. Sa panandalian, dinodomina ng damdamin ang presyo takot, kasakiman, panic, euphoria, nagpapatataas at nagpapababa iyan ng presyo ng stocks. Ngunit sa pangmatagalan, ang halaga ang nagtatakda ng presyo. Ang isang mahusay na negosyo ay kumikita. Ang kita ay sa huli ay makikita sa presyo ng stocks. Hindi ito komplikadong teorya. Ito ay arithmetic. Ngunit upang maniwala sa arithmetic, kailangan mong labanan ang kabaliwan ng karamihan. Noong 1970s, magulo ang Estados Unidos-Vietnam War, Watergate, inflation, recession. Gumuho ang stock market. Sinabi ng mga tao, tapos na ang panahon ng stocks, hindi na ito tataas muli. Ano ang nakita ko? Nakita ko, umiinom pa rin ang mga tao ng Coke, kumakain pa rin ng candy, kailangan pa rin ng insurance. Sa madaling salita, gumagana pa rin ang magagandang negosyo, walang nakapansin lang. Bumili ako at naghintay. Ang paghihintay ang pinaka-hindi pinahahalagahang skill na alam ko. Gusto ng tao ang pagkilos. Nakakakuha sila ng pakiramdam ng kontrol kapag kumikilos sila. Ngunit sa investing, ang pinakamahusay na kilos ay madalas ang hindi paggawa ng anuman. Bumili sa gitna ng takot at pagkatapos ay huwag kumilos. Maghintay hanggang bumalik ang market. Iyon lang, ngunit hindi ito madali. Dahil lahat sa paligid mo ay magsasabi sa iyo na mali ka. Nagbabalita ng sakuna ang mga news. Nagkukuwento ng kanilang pagkalugi ang mga kaibigan. Naglalabas ng malulungkot na prediksiyon ang mga eksperto. Sa gitna ng ingay na iyon, uupo ka at walang gagawin. Patuloy ka lang nahahawak. Kailangan ito ng superhuman na pagtitiis. Ngunit ang pagtitiis ang tunay na pinagmumulan ng yaman. Madalas kong sinasabi, ang sikreto ng investing ay matakot kapag matakaw ang iba at maging matakaw kapag natatakot ang iba. Ito ay salita ni Warren Buffett at lubos akong sumasang-ayon, ngunit hindi nauunawaan ng mga tao ang salitang ito. Ang naririnig lang nila ay ang bahagi ng pagiging matakaw at bumibili sila ng walang ingat sa gitna ng krisis. Mali. Ang pagiging matakaw ay kalkuladong kasakiman. Rasyonal na kasakiman. Kailangan mong magtanong bago bumili. Mananatili ba ang negosyo na ito pagkaraan ng 10 taon, 20 taon,
May financial strength ba ang negosyo na ito upang makaligtas sa krisis na ito? Kung ang sagot ay oo, bilhin mo. Kung ang sagot ay hindi, huwag mong bilhin, gaano man ito kamura. Ang pagbili sa gitna ng takot ay hindi pagsusugal. Ito ay kalkulasyon. Kailangan mo lang ng tapang upang isagawa ang kalkulasyon. At ang tapang na iyon ay nagmumula sa kumbiksyon. Kumbiksyon na ang pagmamay-ari mo ay may halaga. Kumbiksyon na ang pansamantalang pagbagsak ng presyo ay hindi magbabago sa pangmatagalang halaga. Saan nagmumula ang kumbiksyon na iyan? Nagmumula iyan sa kaalaman. Nagmumula iyan sa pag-unawa. Kung hindi mo nauunawaan ang negosyong pag-aari mo, hindi mo ito kayang hawakan sa gitna ng takot. Kaya palagi kong sinasabi, huwag kang bumili ng hindi mo naiintindihan. Noong dot-com bubble, lahat ay nag-uusap tungkol sa tech stocks. Hindi ko naintindihan ang marami sa mga iyon, kaya hindi ako bumili. Tinawanan ako ng mga tao bilang sinauna. Ngunit noong bumagsak ang bubble noong 2000, mayaman pa rin ako. Sila, bangkarote na. Ang pilosopiya ng pagbili sa gitna ng takot ay may isa pang mahalagang elemento, pagpili. Sa panahon ng krisis, bumabagsak ang lahat. Ang mabubuting kumpanya at masasamang kumpanya ay ibinebenta ng pantay-pantay. Ngunit ang trabaho mo ay paghiwalayin ang basura at ang hiyas at pulutin lang ang hiyas. Noong 1970s, maraming kumpanya ang mura. Ngunit pinili namin ang mga high-quality na negosyo, malalakas na brand at matatag na financials. At 20 taon pagkaraan, ang mga pagpipilian na iyon ay nagbigay ng bilyon-bilyong dolyar. Ang pagbili sa gitna ng takot ay tila matapang, ngunit sa katunayan, ito ang pinakakonserbatibong strategy. Dahil bumibili ka sa pinakamalaking margin of safety. Kapag ang presyo ay mas mababa kaysa sa halaga, ito ay parang pagbili ng isang bagay na punto sa halagang 50 cents. Kung magkamali ka, limitado lang ang lugi. Kung tama ka, malaki ang kita. Ito ang matematika ng pagbili sa gitna ng takot, at ang matematika na ito ay hindi kailanman nagsisinungaling. Sa mahabang buhay na ito, nakakita ako ng iba't ibang tao. Ang kalikasan ng tao ay pinakanakikita sa gitna ng pagbagsak ng market. Hayaan mong ikuwento ko ang isang lalaki. Tawagin natin siyang Robert. Si Robert ay isang matagumpay na abogado noong 1990s. Mataas ang kita, maganda ang bahay, maayos ang lahat, at nagsimula siyang mag-espekula sa stock market. Sa gitna ng dot-com bubble, mabilis na lumaki ang kanyang account. 1 milyon, naging 1-2 milyon, naging 1-3 milyon. Nagsimulang isipin ni Robert na henyo siya. Naisip niyang naiintindihan niya ang market. At lalo pa siyang bumili, gumamit ng leverage. Noong 2000, gumuho ang bubble. Ang account ni Robert ay nawala sa loob lang ng ilang linggo. 3 milyon, naging 1 milyon, 3 milyon, naging 100,000. Nasukol siya sa takot at nagbenta. Ibinenta niya ang lahat sa pinakamababang halaga. Pagkaraan ng 20 taon, nakita ko siya. Nagkukuwento pa rin siya tungkol sa nangyari noon. Kung hinawakan ko lang sana, kung naghintay lang sana ako, kung nanatili lang sana akong kalmado. Ngunit ang pagsisisi ay hindi nagbabalik ng oras. Hindi lang pera ang nawala sa kanya. Ginugol niya ang 20 taon ng kanyang buhay sa pagsisisi. Ano ang pagkakamali ni Robert? Hindi ang bumili. Ang magbenta sa gitna ng takot. Hindi siya nagmamay-ari ng negosyo. Nagmamay-ari siya ng presyo ng stocks. Kaya noong bumaba ang presyo, wala siyang dahilan upang hawakan iyon. Kabaligtaran, ikuwento ko ulit ang tungkol kay Margaret, ang retiradong nurse. Hindi siya namuhay ng marangya. Nakatira siya sa maliit na apartment at namumuhay ng simple. Ngunit bawat buwan, nag-iipon siya ng paunti-unti at ini-invest niya ang ipon na iyon sa stocks ng ilang dekalidad na kumpanya. Dumating ang financial crisis ng 2008. Ang account ni Margaret ay nabawasan ng kalahati
500,000, naging libo. Sinabi sa kanya ng mga kaibigan niya, magbenta ka na, bago mawala ang lahat. Ngunit hindi kumilos si Margaret. Tinanong niya ako, Charlie, sa tingin mo ba babagsak ang Johnson & Johnson? Sumagot ako, syempre hindi. Kailangan pa rin ng mga tao ng sabon at pain reliever pagkaraan ng 10 at 20 taon. Sabi niya, kung ganoon, hahawakan ko. At hinawakan niya. Hinawakan niya kahit bumababa pa rin ang presyo. Hinawakan niya kahit ang balita ay nagpapahayag ng katapusan ng mundo. Pagsapit ng 2015, ang account niya ay lumampas na sa 1 milyon. Pagsapit ng 2020, 1.5 milyon na. Hindi financial expert si Margaret. Wala siyang komplikadong modelo. Ngunit nagkaroon siya ng bagay na wala si Robert, common sense at pagtitiis. Ikuwento ko pa ang isang lalaki. Tawagin natin siyang David. Si David ay isang investment banker noong 1970s. Matalino, ambisyoso, at gustong yumaman ng mabilis. Sa gitna ng pagbagsak noong 1973,974, nakakita siya ng pagkakataon. Nagsimula siyang bumili ng murang stocks, ngunit wala siyang pagtitiis. Bumili siya ng stocks, umakyat ng kaunti, at nagbenta. Bumili ulit, nagbenta ulit. Kumita siya. Ngunit ang kinita niya ay isang ikasampulang ng kikitain niya kung hinawakan niya lang iyon. Pagkaraan ng 40 taon, sinabi ni David, ang pinakamalaking pagsisisi ko ay hindi ang nagbenta ako, ang masyado akong nagbenta. Kinwenta niya. Kung hinawakan lang sana niya ang mga stocks na binili niya noong 1974, milyonaryo sana siya. Sa halip, naging komportable siya, ngunit hindi mayaman. Ito ang aral. Hindi sapat ang bumili sa gitna ng takot. Kailangan mong hawakan iyon pagkatapos ng takot, dahil ang pinakamalaking kita ay dumarating sa unang ilang taon ng pagbawi. Kung magbebenta ka noon, makakaligtaan mo ang lahat. Nakita ko rin ang mga tao sa kabilang panig, ang mga nawalan ng malaking pera sa krisis noong 2008. Hindi sila bumili sa gitna ng takot. Nagbenta sila sa gitna ng takot at hindi na sila bumili muli. May isang lalaki na may stocks sa Lehman Brothers. Noong bumagsak iyon, ibinenta niya ang lahat ng financial stocks niya. Sabi niya, hindi na ako hahawak ng bank stocks kailanman. Ngunit 10 taon pagkaraan, ang mga bank na nakaligtas ay umunlad. JP Morgan, Wells Fargo, Bank of America. Na-miss niya ang lahat ng iyon dahil ang isang pagkabangkarote ay nagdulot sa kanya upang iwasan ang buong industriya. Ito ay isang emosyonal na desisyon, hindi rasyonal. Ang mga tunay na investor ay natututo mula sa pagkabigo, ngunit hindi sila nag-overreact sa pagkabigo. Ang pinakamahusay na investor na alam ko ay lahat ay may parehong katangian, kaya nilang kontrolin ang kanilang damdamin. Kalmado sila kapag gumuho ang market. Kalmado sila kapag tumataas ang presyo ng stocks. Alam nilang, ang market ay may luha at tawa, ngunit sa pangmatagalan, tumataas ito. At ang trabaho nila ay hindi ang sumakay sa alon. Ang trabaho nila ay huwag hayaang lumubog ang bangka. Ano ang dapat mong matutunan mula sa mga kwentong ito? Huwag kang magbenta sa gitna ng takot. Iyan ang pinakamasamang pagkakamali. Bumili sa gitna ng takot, ngunit bumili ng matalino. Bumili ng kalidad, hindi basura. Hawakan mo iyon hanggang bumalik ang market, at kahit pagkaraan pa niyan, kontrolin mo ang iyong damdamin. Iyan ang gumagawa ng lahat ng pagkakaiba. Panghuli, tandaan, walang pakialam ang market sa iyong damdamin. Ang market ay isang kalkulador, at ang trabaho mo ay huwag kalabanin ang kalkulasyon na iyon. Ang pinakamahalagang aral na natutunan ko sa loob ng halos isang siglo ay, ang oras ang tanging tapat na hukom, ang market ay baliw sa panandalian. Ngunit sa pangmatagalan, ito ay nakakagulat na rasyonal. Noong bata ako, nagmamadali ako, gusto ko ng mabilis na resulta, gusto kong yumaman ng mabilis,
Gusto kong magpatunay. Ngunit itinuro sa akin ang oras. Ang bilis ay kaaway. Ang pagtitiis ay kaibigan. Marami sa mga stocks na binili ko noong 1950s ay halos hindi gumalaw sa unang 10 taon. Nakababagot, walang thrill, ngunit 20, 30 taon pagkaraan, nagbunga sila ng hindi kapanipaniwalang kita. Ito ang mahika ng compound interest. Mabagal ito sa simula, ngunit bumibilis habang lumilipas ang oras. At kung maghihintay ka ng matagal, ang snowball ay magiging bundok. Ngunit ang karamihan sa mga tao ay hindi kayang maghintay ng matagal. Naghihintay sila ng ilang buwan, ilang taon. At kapag hindi nakita ang resulta, sumusuko sila. Ito ay likas sa tao. Naghahanap tayo ng agarang kasiyahan. Hindi tayo makapaniwala sa naantalang gantimpala. Ngunit ang yaman ay napupunta sa mga tumatanggi sa agarang kasiyahan. Madalas kong iniisip, kung may isang payo lang akong maibibigay sa mas bata kong sarili, ano ang sasabihin ko? Simple lang, maghintay. Maghintay ka lang. Ngunit malamang na hindi ako makikinig sa mas bata kong sarili. Ang kabataan ay kasing kahulugan ng kawalan ng pagtitiis. Sa kabutihang palad, nagkamali ako ng maaga at nakaligtas ako. Iyan ang nagturo sa akin ng pagtitiis. Noong 1960s, nalugi ako sa maraming investment. Gumawa ako ng mga hangal na desisyon sa sandaling naisip kong matalino ako. Ngunit pagsapit ng 70s, natuto ako, huwag kang subukang maging matalino. Subukan mo lang na huwag maging tanga. At isa sa mga pinakatangang bagay ay ang ibenta ng maaga ang isang magandang investment. Nang itayo namin ni Buffett ang Berkshire, gumawa kami ng rule. Kung makakita kami ng kahanga-hangang negosyo, hawakan namin ng habang buhay. Ang habang buhay ay mahabang panahon. Ngunit iyon ang punto. Dahil ang dakilang negosyo ay nagiging mas mahalaga habang tumatagal, ang brand ay nagiging mas malakas, ang customer base ay nagiging mas malaki, ang efficiency ay nagiging mas mahusay. Ngunit, ang lahat ng ito ay nangangailangan ng oras. Isipin mo ang Coca-Cola. Noong una kaming bumili, isa na itong mahusay na kumpanya, ngunit 30 taon pagkaraan, naging mas kahanga-hanga ito. Kumalat ito sa buong mundo. Hindi matansya ang halaga ng brand nito. Kung ibinenta namin iyon pagkaraan ng 10 taon, 1/10 lang ng halaga nito ang nakuha namin. Ito ang kapangyarihan ng oras. Sinasira ng oras ang karaniwang negosyo, ngunit pinapatibay nito ang dakilang negosyo. At ang trabaho mo ay hayaang magtrabaho ang oras, huwag mong guluhin. Isa sa pinakamalaking kahinaan ng tao ay ang pakiramdam na may kailangan tayong gawin. Tinitingnan mo ang market may galaw. Kaya nararamdaman mong kailangan mong mag-react. Ngunit sa karamihan ng mga kaso, ang pinakamahusay na reaction ay ang hindi paggawa ng anuman. Nagtatrabaho ako kasama ni Warren sa loob ng mga dekada. Marami sa aming pinakamatagumpay na desisyon ay noong wala kaming ginawa. May tukso, may dahilan para magbenta, ngunit hindi kami kumilos. At ang kawalang kilos na iyon ay nagbunga ng bilyon-bilyong dolyar na halaga. Hindi ito katamaran. Ito ay disiplina. Ang hindi paggawa ng anuman ay tila madali. Ngunit sa katunayan, ito ang pinakamahirap na bagay. Dahil lahat sa paligid mo ay naghihikayat sa iyo na kumilos. Ang balita, ang mga kaibigan, ang sarili mong pagkabalisa, ngunit upang maging matagumpay bilang investor, kailangan mong balewalain ang ingay na iyon. Minsan, inihahalin tulad ko ang sarili ko sa isang hardinero. Nagtanim ako ng binhi at diniligan ko, ngunit hindi ko ito hinuhukay araw-araw upang tingnan kung lumalaki. Makahahadlang iyan sa paglago. Ang trabaho ng hardinero ay magtanim at maghintay. Ganoon din sa investing. Mag-invest sa magagandang negosyo at maghintay. Ang oras ang gagawa ng mabigat na trabaho. Kailangan mo lang na huwag guluhin. Ngunit hindi kayang maghintay ng mga tao. Palagi silang sumusubok,
na i-optimize, nanggugulo sa portfolio, paulit-ulit na nagbebenta at bumibili, at nawawala ang karamihan ng kanilang potensyal na kita dahil sa mga gastos sa transaction at buwis. Ang pinakamatagumpay na investor na alam ko ay hindi ang pinakaaktibo, sila ang pinakamapagtiis na investor. Gumawa sila ng 10 magagandang desisyon at hinawakan nila iyon sa loob ng mga dekada, iyon lang. Samantala, ang karaniwang investor ay gumagawa ng 1,000 desisyon. Karamihan sa mga ito ay hindi kailangan at marami ang nakakapinsala. Ito ang karunungan ng oras, hindi kilos, kundi stillness. Hindi pagkilos, kundi pagtitiis. Ngayon ko lang talaga naunawaan. Ang lahat ng pinakamahalagang bagay sa buhay ay nangangailangan ng oras. Ang karunungan ay hindi dumarating ng magdamag. Ang relasyon ay hindi lumalalim ng magdamag. Ang yaman ay hindi nabubuo ng magdamag. Ang lahat ng ito ay nangangailangan ng pagtitiis, pagiging consistent at oras. Ngunit ibinebenta ng modernong lipunan ang agarang kasiyahan. Lahat ay mabilis. Lahat ay ngayon. Hindi ito ang paraan upang bumuo ng yaman. Ito ang paraan upang sirain ang yaman. Kung gusto mo talagang yumaman, kailangan mong gawing kaalyado ang oras. Maghanap ng magandang negosyo, bumili, at maghintay. Maghintay ng 10 taon, maghintay ng 20 taon, maghintay ng 30 taon. Sa paghihintay na iyan, gagana ang compound interest. At ang compound interest ay isa sa pinakamakapangyarihang puwersa sa mundong ito. Sabi ni Einstein, ang compound interest ang ika-8 himala ng mundo. Tama siya, ngunit nangangailangan ng oras upang gumana ang compound at nangangailangan ng pagtitiis. Walang mayroon ang karamihan sa mga tao, kaya hindi nila nakikita ang tunay na yaman. Ang oras ay kaibigan, ngunit kailangan mong igalang ang oras. Hindi mo ito mapapabilis. Ito ang sentro ng pilosopiya ng pagbili sa gitna ng takot at paghawak ng habang buhay. Dahil ang tunay na yaman ay hindi nagmumula sa matatalinong trade. Nagmumula ito sa paggalang sa oras. Sa edad na 99, narating ko ang isang katotohanan. Ang pinakamalaking kaaway ng yaman ay hindi ang kahirapan. Ito ay ang kasakiman. Noong bata ako, hindi ko naintindihan ang kasakiman. Gusto ko ng higit pa. Gusto kong kumita ng higit pa. Gusto kong magpatunay ng higit pa. Ngunit habang tumatanda ako, nakita ko ang kalikasan ng kasakiman. Hindi kailanman nasisiyahan ang kasakiman. Gaano man karami ang mayroon ka, gusto mo ng higit pa. Kung may 1 million ka, gusto mo ng 10 million. Kung may 10 million ka, gusto mo ng 1,100 million. Walang katapusan, walang goal, mayroon lang walang katapusang paghahangad. At ang pinaka-ironic na bagay ay, ang paghahangad na iyan ang nagpapahirap sa tao. Nakita ko ang napakaraming mayayaman, kayang bilhin ang lahat, ngunit hindi masaya. Bakit? Dahil pakiramdam nila ay hindi pa sila sapat. Sa tingin nila, mas malaki ang bahay ng kapitbahay, mas matagumpay ang kaibigan. Ang buhay nila ay naging walang katapusang pagkukumpara, at ang pagkukumpara ay isang laro na hindi mo kailanman mapapanalunan. Sa isang punto, nagpasya ako, sapat na. Huminto ako sa paghahabol sa pera. Sa halip, nagsimula akong hanapin ang kahulugan. Hindi ito nangangahulugan na minamaliit ko ang pera. Mahalaga ang pera. Nagbibigay ito ng kalayaan. Nagbibigay ito ng mga pagpipilian. Ngunit ang pera ay hindi ang layunin. Ito ay isang paraan. At kapag ipinaghalo mo ang paraan at ang layunin, sinasayang mo ang iyong buhay. Ang pinakamasayang tao na alam ko ay hindi ang pinakamayaman. Sila ang mga taong nakakaalam kung kailan sapat na. Sapat na pera, sapat na tagumpay, sapat na pagmamay-ari. Hindi sila alipin ng kasakiman. Sila ang amo ng kasakiman. Hindi ito madaling makamit. Dahil laging hinahamon ka ng lipunan na magkaroon ng higit pa.
ang mga advertisement, ang kultura, ang mga kaibigan lahat ay nagsasabi sa iyo na hindi ka sapat. Kailangan mo ng higit pa. Ngunit iyon ay kasinungalingan. Malamang, mayroon ka ng sapat. Ang problema ay hindi mo lang kinikilala iyon dahil laging ka nakatingin sa itaas. Natuto ako, huwag kang tumingin sa itaas. Tumingin ka sa paligid. Tingnan mo kung ano ang mayroon ka. Tingnan mo kung ano ang kaya mong gawin. At tanungin mo kung sapat na ba iyon. Sa karamihan ng mga kaso, ang sagot ay oo. Kaya kong bilhin ang lahat ngayon. Ngunit hindi ko ginagawa. Bakit? Dahil hindi ko kailangan. Hindi ko kailangan ang malaking bahay, ang flashy na sasakyan, ang mamahaling relo. Ang mga ito ay simbolo ng kasakiman, simbolo ng status, ngunit hindi sila simbolo ng kaligayahan. Ang tunay na kaligayahan ay mas simple, magandang kalusugan, magagandang kaibigan, magandang trabaho, mapayapang isip. Hindi ito mabibili ng pera, ngunit makukuha ito ng libre. Kailangan mo lang itong hanapin. Ang katapusan ng kasakiman ay hindi pagsuko. Ito ay pagiging mature, ang pag-unawa kung ano ang mahalaga at kung ano ang hindi. Sa financial crisis ng 2008, nakita ko ang maraming milyonaryo na naging bangkarote. Hindi sila nagkaroon ng sapat. Gusto nila ng higit pa, kaya nagsugal sila. Gumamit sila ng leverage at nawala sa kanila. Ang kasakiman nila ang sumira sa kanila. Kung alam lang sana nilang sapat na, nakaligtas sana sila. Ito ang aral, hindi ka kailanman yayamanin ng kasakiman. Ang kasiyahan lang ang magpapayaman sa iyo, at ang kasiyahan ay isang kalagayan ng isip. Hindi ito ang balanse ng iyong account. Mas mayaman ako ngayon kaysa noong bata ako. Ngunit hindi nagbago ang kaligayahan ko. Bakit? Dahil noong bata ako, mayroon na akong sapat. Hindi ko lang alam. Ngayon, alam ko. At ang pag-alam na iyon ang gumagawa ng lahat ng pagkakaiba. Kung hinahanap mo ang tunay na yaman, matuto kang wakasan ang kasakiman. Tigilan mo ang paghahabol sa higit pa. Magpasalamat ka sa kung ano ang mayroon ka na. Kung gayon, mapapansin mo, mayaman ka na. Dahil ang pagiging mayaman ay hindi ang magkaroon ng marami. Ito ay ang malaman kung kailan sapat na. Maaaring ibuod ang mga aral na natutunan ko sa mahabang buhay na ito sa ilang prinsipyo. Hindi sila flashy, ngunit gumagana sila. Ang 10 prinsipyo ng walang hanggang yaman. Bumili sa takot, huwag magbenta sa takot. Kapag gumuho ang market, iyon ang pagkakataon. Kapag tumataas ang market, iyon ang panganib. Ngunit ginagawa ng tao ang kabaligtaran. Nagbebenta sila ng mura, bumibili ng mahal. Ito ay pagiging alipin ng damdamin. Kung gusto mong yumaman, maging amo ka ng iyong damdamin. Huwag kang bumili ng hindi mo naiintindihan. Gaano man karami ang pumupuri rito, kung hindi mo naiintindihan, huwag mong hawakan. Ang pagsusugal sa hindi mo alam ay gambling, hindi investing. Iwasan ang utang. Pinabibilis ka ng utang sa magandang panahon, ngunit pinapatay ka nito sa masamang panahon. Panatilihin ang margin of safety. Magkaroon ng cash. Panatilihin ang flexibility. Hawakan ng habang buhay. Kung makakita ka ng kahangahangang negosyo, hawakan mo ng habang buhay. Huwag kang maghanap ng dahilan upang magbenta. Panatilihin ang dahilan upang hawakan iyon. Iwasan ang inggit. Huwag kang mag-alala kung kumita ang iba. Mag-focus ka sa sarili mong laro. Ang inggit ang pinakamabilis na paraan upang sirain ang yaman. Linangin ang pagtitiis. Ang yaman ay gantimpala ng pagtitiis. Hindi ito gantimpala ng bilis. Magpatuloy ng dahan-dahan, magpatuloy ng matatag, at huwag kang tumigil. Bumili ng kalidad sa mataas na presyo kaysa sa murang basura. Sa pangmatagalan, laging nananalo ang kalidad. Kontrolin ang damdamin. Ang market ay emosyonal, ngunit hindi ka dapat maging emosyonal. Manatiling kalmado,
manatiling rasyonal, at huwag kailanman sumunod sa karamihan. Kilalanin ang hindi mo alam. Hindi mo kailangang magkaroon ng opinyon sa lahat. Sabihin mong hindi mo alam ang hindi mo alam. Hindi iyan kahinaan. Iyan ay karunungan. Alamin ang sapat. Magpasya kung gaano karami ang sapat na. At kapag narating mo iyon, tigilan mo na ang paghahabol. Ang buhay ay hindi lang tungkol sa pag-ipon ng pera. Ito ay tungkol sa pamumuhay. Ang mga prinsipyong ito ay simple, ngunit mahirap isagawa dahil ang kalikasan ng tao ay laban sa mga ito. Ngunit kung gusto mong bumuo ng yaman, kailangan mong labanan ang kalikasan ng tao. Kapag nagpapanik ang karamihan, manatiling kalmado. Kapag nagiging matakaw ang karamihan, maging maingat. Kapag humahabol ang karamihan, maghintay. Ito ay isang malungkot na landas, ngunit ito lang ang landas patungo sa tunay na yaman. Sinunod ko ang mga prinsipyong ito sa buong buhay ko. Hindi ako perpekto, nagkamali ako, ngunit naiwasan ko ang malalaking pagkakamali, at iyan ang gumawa ng lahat ng pagkakaiba. Ngayon, 90 na ako. Sa paglingon ko, nakikita ko na ginabayan ako ng mga prinsipyong ito, at kung magsisimula ako ulit, susundin ko pa rin ang parehong mga prinsipyo dahil hindi sila uso. Sila ay katotohanan, at ang katotohanan ay hindi kailanman naluluma. Sa paglapit ko sa katapusan ng aking buhay, natagpuan ko sa wakas ang kapayapaan. Hindi ito ang kapayapaan ng yaman. Ito ay ang kapayapaan ng pag-unawa. Alam ko na ngayon kung ano ang mahalaga at kung ano ang hindi mahalaga. Ang pera ay mahalaga, ngunit hindi ito ang pinakamahalaga. Pamilya, kaibigan, kalusugan, karunungan, mas mahalaga ang mga ito, at ang pinakamahalaga ay ang mapayapang isip. Noong bata ako, balisa ako, gusto kong magpatunay, gusto kong magtagumpay, gusto kong kilalanin, ngunit ngayon wala akong kailangang patunayan, wala akong kailangang kilalanin. Alam ko kung sino ako, at iyon ay sapat na. Ang kapayapaan na ito ay hindi nagmula sa pera. Nagmula ito sa pag-unawa. Pag-unawa sa kahulugan ng buhay. Pag-unawa sa papel ng yaman. Pag-unawa sa ilusyon ng kasakiman. At higit sa lahat, pag-unawa sa sapat. Mayroon akong sapat na ngayon kaysa kailanman. Sapat na pera, sapat na tagumpay, sapat na buhay. Hindi ko na kailangan ng higit pa. Hindi ako naghahangad ng higit pa. Hindi ito pagsuko. Ito ay pagiging mature. Nakita ko ang maraming tao na patuloy na humahabol hanggang sa dulo ng kanilang buhay. Higit na pera, higit na tagumpay, higit na pagkilala, at hindi sila nakakatagpo ng kapayapaan. Dahil naglalaro sila ng isang laro na walang katapusan. Ngunit pinili ko ang ibang laro. Pinili ko ang laro ng paghahanap ng sapat at natagpuan ko iyon. Ngayon, gumigising ako bawat umaga at nagpapasalamat. Nagpapasalamat para sa kalusugan, para sa pamilya, para sa mga kaibigan, at para sa pera. Ngunit ang pera ay hindi ang nagtatakda ng buhay ko. Ang pera ay isang kasangkapan. Kasangkapan ng kalayaan, kasangkapan ng pagpipilian. Ngunit hindi ito ang pinagmumulan ng kaligayahan. Ang kaligayahan ay nagmumula sa loob. Nagmumula ito sa mapayapang isip. At ang mapayapang isip ay nagmumula sa pagpapaalam sa kasakiman. Ito ang tunay na kahulugan kapag sinasabi ko ang tungkol sa pagbili sa gitna ng takot. Hindi lang ito tungkol sa pagkita ng pera. Ito ay tungkol sa pagkontrol sa damdamin. Ang taong kayang manatiling kalmado sa gitna ng takot ay kayang maging kalmado sa lahat ng aspekto ng buhay, at ang kalmadong iyon ang tunay na yaman. Ngayon, papalapit na ako sa katapusan ng aking buhay, ngunit wala akong pagsisisi. Ginawa ko ang gusto kong gawin, nakita ko ang gusto kong makita, natutunan ko ang gusto kong matutunan, at higit sa lahat, namuhay ako ng may kapayapaan. Kung may isang bagay lang akong masasabi sa mas bata kong sarili, ito ang sasabihin ko: huwag kang magmadali.
Ang lahat ay lalabas sa tamang oras. Huwag kang matakot sa takot. Nasa loob ng takot ang pinakamalaking pagkakataon. Huwag kang hayaang kontrolin ng kasakiman. Ang kasakiman ay magpapahirap lang sa iyo, at ang pinakamahalaga, hanapin mo ang sapat. Dahil ang mga nakakaalam lang ng sapat ang tunay na mayaman. Ngayon, sa paglingon ko sa buhay ko, nagkaroon ako ng mga pagkakamali, nagkaroon ako ng mga pagkabigo, ngunit sa pangkalahatan, naging maganda ang buhay ko, at ang pinakamahalagang aral na natutunan ko ay ito: ang yaman ay hindi isang patutunguhan, ito ay isang paglalakbay, at ang mga nag-e-enjoy lang sa paglalakbay ang tunay na mayaman. Ang pagbili sa gitna ng takot ay isang taktika, ngunit higit pa ito roon, ito ay isang pilosopiya ng buhay. Ang pagharap sa takot, ang pagtanggap sa kawalan ng katiyakan, at ang pananatiling kalmado. Ang mga ito ay mahalaga hindi lang sa investing, kundi sa lahat ng aspekto ng buhay. Kaya kung nahaharap ka sa pagbagsak ng market, tandaan, hindi ito ang katapusan, ito ay ang pagkakataon. Kung nakakaramdam ka ng takot, normal iyan. Ngunit huwag kang hayaang kontrolin ng takot. Gamitin mo ang takot. Kapag nagbebenta ang iba, bumili ka. Kapag desperado ang iba, magkaroon ka ng pag-asa. At ang pinakamahalaga, magkaroon ka ng pagtitiis. Dahil pinapagaling ng oras ang lahat ng sugat, ginagawa ng oras ang lahat ng krisis na pagkakataon, at laging ginagantimpalaan ang mga mapagtiis. Natutunan ko ito sa halos isang siglo ng buhay. At ngayon, sinasabi ko sa iyo, bumili ka sa gitna ng takot, at huwag kang magbenta sa takot, dahil ang mga mayayaman ay kumikilos sa pinakamasamang sandali, at maaari ka ring maging isa sa kanila. Magkaroon ka lang ng tapang, magkaroon ka ng rasyon, at gawin mong kaalyado ang oras. Iyon lang, simple ngunit makapangyarihan, at gumagana ito. Ako ang patunay. Ngayon, ikaw na. Magkaroon ka ng tapang upang bumili sa gitna ng takot, at hinding-hindi ka magsisisi.